Blessed morning sa lahat ng mga servant ng Lord, mga manggagawa at higit sa lahat ng mga viewers ng video na ito. At ang tackle po natin today ay regarding sa sinabi ng nasa kanan na kasama ni Jesus na nakapako sa krus, na sentensyahan, na hatol na kamatayan noong time nila noon sa Israel. Ang kaso po ng mga yon ay magnanakaw. At alam niyo ba, nung nagsabi ang nasa kaliwa, kung talaga kay Kristo, bumaba ka dyan sa cross, iligtas mo yung sarili, iligtas mo rin kami. Kung pag-aralan niyo po yung dialogue niya, yung sentence niya, napakaganda naman. Pero na-discern po na nasa kanan. Ang sabi na nasa kanan, nakasama nila, sabihin na natin naghihingalo rin. Hoy, hangal, marapat lang na tayo ipako sa cross dahil tayo makasalanan. Ngunit po, ang iyong pinagsabihan, wala siyang kasalanan. Pagkasabi po niya sa kaliwa, humarap siya kay Jesus at ito po ang kanyang sinabi sa Panginoon. Panginoon, kapag ikay maghari na, alalahanin mo ako. Ang sagot sa kanya ni Jesus, hindi po ganito. Aba, banal ka ba para alalahanin kita? Iglesia ni Kristo ka ba? Born again ka ba? Katoliko ka ba? Jehovah Witnesses ka ba? Buddhist ka ba para alalahanin kita? Hindi po yan ang sinagot sa kanya ni Jesus. At nung oras na yon, sinabi ni Jesus sa kanya, ngayon din isasama kita sa paraiso. Alam niyo po ba, pareho sila namatay sa cross. Ang kaibahan, nung inilibing si Jesus, within 3 days, muling nabuhay. Ano ang magkasama sa dalawa? Nakita na ba kayo ng bangkay? Tadtarin nyo yan, pasagasaan sa pison, sunugin nyo yan. Pagwikaan nyo ng manghang, wala nang isasagot sa inyo na tama na, parang awa nyo na. At alam nyo ho, dahil ang kaluluwa po ang nakakaranas ng half-day kirot, uhaw, kasiyahan, at kalungkutan. At minsan, kapag pagwikaan mo ng manghang, siya po ang nakakaramdam yan, yung kaluluwa. Ang kaluluwa na yan, iigkas lang po yan, lalabas lang po sa katawan lupa natin yan. At yan ang haharap sa hukuman ng Diyos. Lahat ng ginawa mo dito sa mundo, sinasabi, iniisip, mabuti o masama, recorded yan sa langit. Siya po ang magsusulit niyan. At alam niyo po, dalawa ang long life, ang langit at saka imperno. Siya po ang tatanggap ng sentensya. Siya po ang tatanggap ng reward, yung kaluluwa na yan. Kaibigan, alam niyo po, ang lesson learned po doon, walang religion po makapagligtas sa tao. Wala pong samahan sa mundo at wala ring isinilang na banal. Kundi, nung time na yon, yung isang makasalanan na yon, na nasintensyahan, na hatol na kamatayan sa cross, ipako sa cross, naisama pa ni Jesus, last 2 minutes ang kanyang buhay sa langit, sa paraiso, ika nga. Alam niyo ho, wala akong karapatan na humatol sa tao. Hanggat may hininga yan. Ang delikado lang po sa mga taong walang relasyon sa Diyos, yung biglaan na kamatayan, natutulog, di na nagising kinabukasan, na perfect ang pagtulog. Yung naglalakad, biglang binaril, sinaksak, nasagasaan. Yung sumakay ng eroplano, sumabog, sumakay ng jeep, bus, o anumang sasakyang panlupa, nabangga, patay kaagad. Sa isang segundo, kaya mo kaya magsisi? Kaya mo kayang sabihin sa Panginoon, Lord, patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Yung nasa kanan, binasa ko po ang Biblia, paulit-ulit. Wala akong nabasa na sabi niya kay Jesus, Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan, kundi nanampalataya lang po siya. Parehong may information yun sa kaliwa at saka sa kanan. Ang information ng dalawa, depende po sa kanilang pinaniwalaan. Ngunit ang nasa kaliwa, hindi po isinama ni Jesus, bagkus nangungutya lang po siya. Pero ang nasa kanan, nanampalataya siya. Kaya yung pumapasok sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, pinagkalob niya kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Uulitin ko po, dalawa po ang long life sa kabilang buhay. Ang akala nyo, kapag mamatay na kayo,
Kayo na ang pinakamayaman sa planetang ito, kayo na ang pinakasikat, kayo na ang pinakamay-ari ng kumpanya, mataas ang posisyon nyo. Pag namatay po kayo sa kabilang buhay, hindi na po ganon. Alam nyo ho, sa impyerno, long life po yun, habang buhay na pagdurusa. Wala nang break time po roon, wala nang red horse doon, wala na pong happenings sa madaling salita. Pero sa langit po, naghihirap ka man dito sa planetang ito, dahil sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, dahil hindi ka gumagawa ng masama, kaibigan, ang langit ay long life po yun. Para sa atin lahat ho yun. Hindi lang sa isang religion, hindi lang sa bansang Israel, kundi sa lahat ng tao sa planetang ito. Ang pangarap po ng God the Father, lahat po tayo pupunta ng langit. Ngunit, kailangan mo manampalataya na si Kristo'y pinako sa cross within 3 days muling nabuhay. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas kahit magkaiba tayo na religion, kultura at katayuan sa buhay. Pangalawa, kailangan mo magsisi sa lahat ng klase ng kasalanan, sinasabit, iniisip, ginagawa. Sa isip, sa salita at gawa, malaki o maliit, hayag o lihim, ihingi mo yan ng tawad. Walang bayad magsisi, walang bayad manampalataya. At kabilin-bilinan ni Jesus, magpatawad kayo upang patawarin kayo ng Amang nasa langit. Forgiveness, eka nga. Ayaw mo gumawa ng masama, ikaw ang gawa ng kasamaan nila. Kaya kaibigan, pag ginawa mo yung tatlo, ano man ang religion mo, ano man ang katayuan mo, ang langit ay naghihintay sa iyo. Yan po ang real talk. Yan po ang katotohanan. Hindi si Jesus nagpapako sa krus para sa isang religion, para sa mga banal, kundi sa mga taong makasalanan sa mundong ito. At wala pong isinilang na banal. Ako, dati akong siraulo, dati akong sanggano, dati rin po akong sumusuway sa mga magulang. At yan po ang katotohanan. Dati rin po ako galit at puot ang nasa puso ko. Pero dahil tinanggap po si Kristo bilang Panginoon sa tagapagligtas, nagsisi ako sa lahat ng aking kasalanan, nagpatawad ako sa nagkasala, ito na ngayon. Nangangaral na ng Word of God. Nasa construction pa nga ako pinadala ng Panginoon eh. Alam niyo kung bakit? Marami po mga construction boy na mamatay na walang relasyon sa Diyos. May religion lang po sila. Pero walang relasyon sa Panginoon. Kain, tulog, mamasyal, magtrabaho, magsaya, hanggat sa dumating ang kamatayan, yun ang masama. Mahirap po yun. Kaya hanggat hindi po ulit lahat, hanggat may hininga ka, magsisi ka na, manampalataya ka na kay Jesus, si Jesus ang tugon sa buhay mo. At lalo tigit po, magpatawad sa nagkasala. Kabilin-bilin na ni Jesus, magpatawad kayo upang patawarin kayo ng Amang nasa langit. At si Jesus po ang modelo nito. Ama ko, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang ginagawa nila sa akin. Yan po ang katotohanan. Si Jesus po, lahat na nanlait sa Kanya, lahat ng sumisigaw, ipako sa cross, alam niyo po, lahat po yon ay pinatawad po niya. Kaya God bless po sa lahat. At nawa ang pag-ibig ng Diyos, patnubay ng banal na Espiritu, ang pag-iingat ng Kanyang warrior angels na nakatalaga sa inyo, nawa ang mga problema magkaroon ng solusyon, karamdaman na hindi kaya ng doktor ng gamot, kayang-kaya ni Jesus yan, nawa ay mapagaling po kayo lahat. At lahat po na nakakapanood nito, pagpalain po tayo sa lahat ng espiritu ng ating buhay. God bless po. Enjoy lang ang life.